What's up guys? May nabili para tayong device ngayon na ginagamit para maging remote na yung sasakyan natin. Hindi natin kailangan ng susi. Ito yung project natin mamaya, keyless entry system. Ang lalagyan pala is yung luma kong sasakyan na Nissan Sentra 2008 model. So watch out lang, mamaya gagawin natin yung project. So guys, ito pala yung manual ng keyless entry system na gagamitin natin sa project natin mamaya. Mayroon siyang 4 na figure na ating susundin sa kanyang wiring diagram niya. So nakita ko dito sa 4 na ito, itong figure 1, figure 2, figure 3 at saka figure 4. Klaro ba mga guys? Nakita ko siya, na-check ko yung driver side ng door lock natin. Ang wire niya is 2 lang. Dito sa figure 1, 4 yung wire, o 5 yung wire niya. Dito naman sa figure 3 is 2, pero hindi ko nakita yung color ng wire niya. Dito naman sa figure 4 is mayroon siyang up, down, tsaka common. Ito yung napili ko, yung figure number 2. Ang line niya is mayroong color na green tsaka blue wire. So ito yung susundan natin. Ito pala yung mga tools na gagamitin natin guys. Multi-tester para ma-check natin kung may continuity or volts. Screwdriver na maliit para sa mga screws nga na medyo maliit lang siya. Ito naman Phillips screw at saka flat screw, kabilaan to. Pwede natin to pang crow o pang sungkit para pag may kailangan hilain para mabuksan yung cover. Ito yung ating gagamitin. Ito naman yung Phillips screw na mahaba kasi mayroon din doon na mahabang medyo malayo-layo yung screw niya. Ito naman yung cutter pang cut ng mga wires na kailangan buksan para i-tap natin yung harness dito sa wire harness dito sa keyless entry natin. At ito naman yung flat screw na mati-check natin. Iilaw to pag may kuryenteng ma-detect. So ito lang muna guys. Mamaya naman yung iba. Nasyak ka? So guys, ito na pala yung itsura ng loob ng ating door lock. Ito yung papaglanahin natin. Ito yung tinatawag na actuator. Ito yung mag-move dito para gumana lahat. Okay. So bang tinawag kayo? Ito pala yung ground harness natin ilalagay. Wire harness niya. This is it. So let's try. Pagkatinaw kayo. Ito yung buong parts ng sa loob ng pintuan natin. Yung 2008 model na Nissan. Naka-set up na pala ako ng mga yung connections niya.
ito yung ginamit ko, yung sinabi ko nung una na itong sa figure number 2. Ito yun. Kasi yung actuator ito is dalawa lang yung wire. Hinanap ko lang yung linya niya papunta dito sa ilalim. At ito yun, itong dalawang to, green saka blue. Connect ko na siya dun sa kuhan, sa white black na wire at saka plain white. Kinunik ko na siya. Ngayon gumagana na siya. Tingnan natin. Close ko, open. So gumagana na siya. Ngayon naman ang gagawin ko is kung paano siya i-connect sa hazard light or tinatawag dito na directional light. Ang ginawa ko, binuksan ko itong wire harness dito sa gilid, connected lahat ng mga linya from front to back. Hinanap ko yung linya ng hazard. Ang ginamit ko is itong tester. Yung positive terminal niya is nilagyan ko ng perdible or arpilin. Tapos yung negative terminal naman niya is kinonek ko dito sa body chassis niya. Yun, inisa-isa ko ng tinusok tong mga wire at nakita ko yung dalawang wire na kulay green yellow tsaka kulay green black. Ito yung connected sa hazard niya, itong dalawang to. Ngayon pag pipindutin ko yung lock, ayun, tsaka unlock, gumagana na yung kuwan niya, yung hazard. Ganito lang ginawa ko, guys. Itong isang wire na to, nilagyan ko lang ng kunting binuksan ko lang yung rubber nya or coated na para sa insulation nya para matap ko itong isang to, saka yung isa is okay na, tap ko na. Ito na yun, guys, natap ko na. Ang setup pala nito, guys, is pag nilock mo, isang beses lang siya iilaw. Tingnan natin. Pag i-unlock mo, dalawang beses. Yun, no? Yun ang setup niya. So ngayon, yun na lang ang kulang. Lalagyan ko na ng electrical tape itong isang connection niya. Okay na siya, guys, na nalagyan ko na ng tape. Gagawin naman natin ngayon is ibabalik natin yung kung saan yung posisyon niya dati. Dito lang yun. Lagay lang natin sa ilalim. Lalagyan ko pa pala ng tape para hindi siya mag bulbul. Ito na, guys, nalagyan ko na ng tape. Ilalagay na lang natin dito balik sa dati niyang lugar. Okay, lock na siya. So ipoposisyon lang natin to para hindi siya magulong tingnan. Tapos yun, tapos
Hindi pa tapos pa pala. Isisecure ko pa pala yung positive terminal niya. Ito pala yung positive terminal niya. Dito ko lang siya kukunan ng source o 12 volts na kahit patayin mo yung engine niya o yung sa susian, mayroon pa rin siyang supply ng kuryente. So iti-test ko muna using my tester. Isusulda ko na lang pala guys kasi pag takip ko kanina biglang nag-lose contact yung wire niya. Ayaw na kumana ng hazard, isa lang yung umilaw, kaya isusulda ko na lang para sure na hindi siya maglo-lose contact. Yun, sulda ko na. Kailangan ko na lang itong lagyan ng tape, electrical tape, para hindi siya mag-short sa ground. Ayos yan, balik na yung wire. Tingnan natin, oh. Okay. Kasi dito lang, oh. Kasi okay naman yung kanya, yung supply ng 12 volts. Kahit patay yung susi, mayroon pa rin siyang kuryente. Ayun, salpak na yung takip niya sa gilid. Babalik ko na lang itong rubber. Tapos ibalik na lang natin itong takip para natin makalimutan ito. Balik din natin to fuse box nya. Tsaka lang. Ngayon titingnan natin kung nagana ba yung central lock nya or yung buong door lock gumagana. Okay, check natin ha. Okay, lock, unlock, lock, unlock, lock, unlock. Yung lock pala is kagaya ng sinabi ko kanina, pag lock isang ilaw lang ng hazard. Pag unlock, dalawa. Okay. So may nakalimutan pala ako guys. Kung paano ko pala na check or nakita kung saan yung pagtatapan ko ng directional light is before ko siya tinest using multi-tester, pinaandar ko muna yung hazard light, tapos iniisa-isa kong tinusok nga ng RP line or yung parang anong tawag nun, yung parang maliit na
pwede i-gamitin para tusok sa kuan sa wire para mag-contact siya sa loob. Yung iba pala guys is hindi na ginagamitan ng directional light. Yung keyless entry lang. Eh ako naman ginamit ko na kasi magagamit din naman yun during night time. Kung halimbawa kung mawawala yung hindi mo na alam kung saan mo nilagay yung sasakyan mo, eh pag pinindot mo yung hasa lock at saka unlock niya, iilaw siya, tapos doon na makikita mo na kung saan nakalagay yung sasakyan mo. So ayun, natapos din ang project natin. Keyless entry na yung sasakyan natin kahit medyo luma na. Hindi na, parang sasabay rin sa mga bagong sasakyan. Hanggang sa susunod na project natin. Bye bye.